kanyang pagkasawi ay umanig sa mundo ng musika. Ngunit makalipas sa mga dekada, muling binubuksan at kinukwestiyon ang mga huling sandali ni Kurt Cobain at ang opisyal na kwento tungkol sa kanyang pagkasawi. Noong 1994 sa edad na 27, pumanaw ang frontman ng Nirvana. Ayon sa mga otoridad, ito ay isang voluntaryong pagtapos ng sarili, sanhi ng isang putok ng armas. Mabilis na isnara ang kaso at tinanggap ng ilan ang paliwanag. Ngunit may mga hindi kumbinsido. Ngayon may isang independent na grupo ng forensic experts ang muling sumuri sa mga ebidensya at matapos lamang ang ilang araw, isang mabigat na pahayag ang kanilang binitawan. Hindi raw ito voluntaryong pagtapos ng lahat, kundi isang pagpaslang. Mula rito, muling sumiklab ang isang tanong, ano nga ba talaga ang nangyari kay Kurt Cobain? May isang commenter na nagmungkahi na si Kurt Cobain ang maging susunod na paksa. Alam nating matagal nang pinag-uusapan ng kasong ito, kaya naintriga ako kung bakit muli itong lumilitaw sa balita. Lumalabas pala na may mga bagong natuklasan na muling nagpapainit sa issue. Kaya alamin natin kung ano ang pinakabagong detalye. Maraming salamat sa iyong suggestion. Noong April 8, 1994 sa Seattle, dumating ang araw na tila huminto ang mundo ng musika. Sa loob ng kanyang tahanan, natagpuan ang labi ng lead singer ng Nirvana, isa sa pinakasikat na rock band sa buong mundo. Tahimik ang eksena, ngunit mabigat ang kahulugan. Isang armas, isang liham, at isang katahimikang mahirap ipaliwanag. Sa unang tingin, malinaw ang sinabi ng mga otoridad. Ito ay isang trahedyang dulot ng voluntaryong pagtapos ng sarili. Habang hinihintay nila ang ulat ng medical examiner, mabilis lang nabuo ang kwento. Ilang oras lamang ang lumipas na ilabas na ang mga balita, na ilimbag ang mga headline at para sa marami, tapos na ang kaso. Ngunit may isang problema. Ilang buwan bago ang insidente, sa isang cover story noong January 1994, sinabi mismo ni Kurt Cobain na hindi pa raw siya naging ganito kasaya sa buong buhay niya. Isang pahayag na hindi tugma sa konklusyong agad na tinanggap ng lahat. At nang lumabas ang toxicology report, mas lalo pang dumami ang tanong. Ayon sa mga tala, ang dami ng substance na nakita sa kanya ay sapat na upang mawalan agad ng malay ang isang tao. Hindi lamang mahirapan gumalaw, kundi tuluyang mawalan ng kakayahang gumawa ng kahit anong kilos. Para sa ilang eksperto, ang ideyang nagawa pa niyang hawakan ng armas at isagawa ang lahat ay kasing hirap paniwalaan ng isang taong tumalon sa bangin at biglang lumipad. At isa lamang iyon sa maraming detalye na hindi nagtugma. Ngunit kung hindi ito ginawa ni Kurt, sino ang may kagagawan? May isang panayam si Kurt Cobain kung saan sinabi niya na balang araw, nais niyang tumugtog ng acoustic guitar, maupo lamang sa isang upuan at kilalanin bilang isang singer at songwriter, hindi na bilang isang grunge rocker. Para sa kanya, mas nais niyang sundan ang yapak ng mga musikero tulad ni Johnny Cash. Dito nagsimula ang isang teorya. Ayon sa ilan, ang liham na natagpuan ay hindi paalam sa buhay, kundi paalam sa Nirvana. Isang desisyong umalis sa banda, hindi sa mundo. Ngunit narito ang mas malaking problema. Halos walang masusing investigasyon na isinagawa ang pulisya ng Seattle. Hindi lubusang nakapanayam ang asawa ni Kurt na si Courtney Love. Hindi kinausap ng detalyado ang mga kaibigan at pamilya. Walang masusing pagsusuri sa mga credit card records, tawag sa telepono, uling galaw ni Kurt bago ang insidente. Si Detective Donald Cameron ay dumating sa pinangyarihan at isinara ang kaso sa loob lamang ng ilang oras, kahit hindi pa lumalabas ang toxicology report. Ayon sa isang veteranong homicide commander, hindi kailanman dapat magdeklara ng sanhi ng pagkasawi nang hindi pa kumpleto ang ebidensya, ang forensic processing, medical findings at toxicology. Isa itong death investigation. Ngunit maraming tanong ang hindi kailanman nasagot. At dahil sa biglaang pagtatapos ng opisyal na investigasyon, may ibang kumilos, mga filmmaker, mga mamamahayag, mga musikero, at maging ang mga tagahanga. Maraming taon na ang lumipas, ngunit ang kasong ito ay hindi kailanman nawala. Sa halip, lalo pa itong lumalim hanggang sa may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw. Ayon sa ilang panayam, may tensyon sa pagsasama ni Kurt Cobain at Courtney Love. Si Courtney Love, ang kanyang asawa at ina ng kanyang anak,
ay minsang nagsalita tungkol sa kanilang relasyon at sa kakaibang dynamic sa pagitan nila. Noong April 3, ilang araw bago matagpuan ng labi, nawala si Kurt Cobain. Dahil dito, kumuha si Courtney ng isang private investigator. Ito'y si Tom Grant, isang dating detective ng LA County Sheriff's Department. Mula sa unang tawag pa lamang, may kakaibang pakiramdam na si Grant. May mga detalye raw na hindi tugma, may mga sagot na kulang, may mga impormasyong tila sinasadyang hindi banggitin. Na mag-file ng missing person report, ginamit ni Courtney ang pangalan ng ina ni Kurt, si Wendy O'Connor. Sinabihan niya si Grant na suriin ang credit card records ni Kurt, ngunit hindi niya nabanggit na kakabili lamang nito ng shells para sa armas. Sinabi rin niyang wala siyang balita kay Kurt, ngunit kalaunan ipinakita ng phone records na nagkaroon ng komunikasyon. Bilang isang bihasang investigador, ginawa ni Grant ang inaasahan. Itinala at inirecord niya ang lahat. Isang detalye ang lalong nagpabigat ng kaso. Isang liham ang isinulat umano ni Kurt sa room. Nang ibalik ito sa kanya ng pulisya, sinabi raw sa kanya na mas mabuting sirain na lamang ito dahil wala raw itong silbi. At ito ay sinunog. Na makausap ni Grant ang abogado ni Courtney, may isang pahayag na tumatak. Ayon sa kanya, ang liham ay tila pinagtagpi-tagping sulat. Mga salitang isinulat na noon pa at may mga bahagi na tila ginaya lamang ang sulat kamay. Dito lumakas ang hinala ng ilan. Posible bang may ibang taong sangkot? At kung oo, bakit? Para sa mga naniniwala sa teoryang ito, ang motibo ay simple at kasing tanda ng kasaysayan mismo, ang pera. Sa panahong iyon, si Kurt Cobain ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kung sakali magtuloy ang isang diborsyo, malinaw ang batas. Kalahati lamang ng ari-arian ang mapupunta kay Courtney. Ngunit kung si Kurt ay tuluyang mawala sa pamamagitan ng sariling desisyon, lahat ay mapupunta kay Courtney. Ayon sa ilang mapagkukunan, may plano raw si Kurt na makipaghiwalay at baguhin ang kanyang testamento. Sa loob lamang na mahigit 2 taon ng kanilang pagsasama, isang babaeng kakapasok pa lamang sa kanyang buhay ang biglang naging may-ari ng lahat ng pinaghirapan ni Kurt sa pamamagitan ng sariling talento. At habang papalapit ang mga huling linggo ng kanyang buhay, mas lalo pang dumami ang mga tanong. 2 linggo bago matagpuan si Kurt, tumawag si Courtney sa 911. Ayon sa kanya, ikinulong umano ni Kurt ang sarili sa isang silid at may hawak na armas. Nagbabantang saktan ang sarili. Agad na rumisponde ang pulisya sa bahay sa Lake Washington. Ngunit pagdating nila, binuksan ni Kurt ang pinto. Mariin niyang itinanggi ang paratang. Hindi raw niya tatapusin ang lahat. Sinabi pa niyang sinusubukan lamang niyang lumayo kay Courtney at wala raw siyang armas. Nang tanungin si Courtney tungkol sa tawag sa 911, inamin niyang siya mismo ang nag-imbento ng kwento. Makalipas ang 2 taon, isang punk rock musician na kilala bilang Eldon Wayne Hawke o Eldus ang lumantad na may mabigat na alegasyon. Ayon sa kanya, noong huling bahagi ng 1993, inalok umano siya ni Courtney Love ng $50,000 upang paslangin si Kurt. Hindi maikakaila si Eldus ay isang kontrobersyal na personalidad. Ang kanyang reputasyon ay puno ng provocation at eskandalo. Marami ang nagduda sa kanyang kredibilidad. Ngunit sa kabila nito, nakapasa siya sa polygraph test kaugnay ng kanyang pahayag. 8 araw matapos niyang ibigay ang isang videotape interview, si Eldus ay nasagasaan ng tren sa Riverside, California. Ang kanyang pagkasawi ay dineklarang aksidente. Lasing umano at napadpad sa riles. Ngunit para sa ilan, ang oras at pagkakataon ay hindi basta-basta maisasantabi. Sa parehong panahon, si Courtney Love ay aktibo sa sarili niyang banda, ang Who. 2 buwan matapos ang pagkasawi ni Kurt, ang bassist ng banda na si Kristen Puff ay biglang nagdesisyong umalis sa Seattle. Ayon sa mga kaibigan, kakasimula pa lamang niyang bumangon. Malinis, maayos ang pag-iisip at handa sa bagong yugto ng buhay. Ngunit isang araw bago ang kanyang pag-alis, natagpuan siyang wala na sa loob ng bathtub. 3 taong konektado sa kwento, 3 pagkasawi sa loob lamang ng 2 taon. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Makalipas ang ilang dekada, may isang tao ang muling lumitaw. Dala ang isang kwentong matagal nang kinikimkim, isang kwentong puno ng bigat at pagkakasala. Ang kanyang pangalan ay Joseph Burns. Sa harap ng kamera, malinaw ang 30 taon na konsensyang hindi matahimik. Ayon sa kanya, naroon siya sa bahay malapit sa Green Lake, sa mismong gabi ng nangyari. Si Burns ay bahagi ng Seattle music scene noong early 90s.
Musikero rin, nakapaligid sa parehong mundo ni Kurt Cobain. Sa paglipas ng panahon naging malapit sila, ngunit pagsapit ng April 1994, si Burns at ang kanyang kasintahan ay nasangkot sa bentahan ng illegal na substance. At si Kurt umano ay isa sa kanilang mga kliyente. Ayon sa investigative journalist na si Chris Todd, marami sa mga tao na nasa bahay noong gabing iyon ay may koneksyon sa parehong mundo, musika at substance. At isa sa mga pangalang nasa listahan ay si Joseph Burns. Ikinuwento ni Burns na ng gabing iyon, puno ang bahay ng mga tao, musikero, kaibigan at mga kilala sa eksena. Si Kurt ay galing lamang mula sa rehab. Bandang 2:00 ng madaling araw, may 3 lalaking dumating, hindi raw sakay ng sariling sasakyan. Ayon kay Burns, tila may malinaw silang pakay, hindi para makisaya. Kinilala niya ang dalawa, ito'y si Dylan Carlson at Mark Lanigan. Ang ikatlo ay tinukoy lamang niya bilang Danny. Sinundan umano ni Burns ang 3 pababa sa basement at doon niya nasaksihan ang isang eksenang hindi niya kailanman makakalimutan. Ayon sa kanya, hinawakan si Kurt, pinigil at sa pilitang nilagyan ng napakaraming dami ng substance. Sinubukan pa raw siyang buhatin pabalik sa itaas. Pagkatapos ito, ayon sa salaysay, kinaladkad ang labi ni Kurt palabas ng basement, patungo sa greenhouse sa ibaba ng garahe. Hindi sinundan ni Burns sa mga lalaki papunta sa greenhouse. Nanatili siya sa labas, kasama ang kanyang kasintahan. Mula roon may nakita siyang galaw sa itaas at ilang sandali matapos iyon isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Hindi raw ito tulad ng karaniwang putok ng armas, hindi ito maihahambing sa maliit na klase. Ayon sa kanya, mas mabigat at mas buo ang tunog, isang tunog na hindi niya kailanman nakalimutan. Ilang sandali pa ayon kay Burns, nilapitan siya ni Khalid Dewitt, assistant ni Kurt Cobain at sinabihang umalis na sila. At iyon nga ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng gabing iyon, nanahimik si Burns sa loob ng 3 dekada. Ngunit bakit ngayon lang siya nagsalita? Ayon sa kanya, isa-isa nang pumanaw ang mga taong sangkot sa kwento. Si Mark Lanigan ay nasawi noong 2022. Si Danny naman ayon sa salaysay ay nasawi noong 2024. Ngayon, ayon kay Burns, nagsasalita na siya bago tuluyang mawala ang kwento. Nakipag-ugnayan siya sa investigative journalist na si Chris Todd na tumulong sa kanya upang maisulat ang isang libro tungkol sa gabing iyon. Ngunit mahalagang linawin. Ang salaysay na ito ay hindi pa na-verify. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Burns sa ilalim ng panunumpa. Hindi pa siya nai-interview ng Seattle Police at inamin mismo ni Burns na noong gabing iyon, siya ay wala sa tamang kondisyon, kulang sa tulog at nasa impluwensya ng pinagbabawal na substance. Ang mga taong kanyang itinuturo ay pumanaw na o hindi kailanman sinampahan ng kaso. Gayunpaman, ito ang nag-iisang salaysay ng isang saksi na tahasang nagsasabing hindi aksidente o sariling pasya ang nangyari. At kapansin-pansin ang kanyang kwento ay tumutugma sa mga tanong na hindi kailanman nasagot. Ang nakakatakot na dami ng substance sa labi ni Kurt, ang tila inayos na eksena at ang biglaang pagsasara ng investigasyon. Mahigit 30 taon na ang lumipas. Ayon sa balita, napalala ang kanyang kondisyon matapos uminom ng champagne kasabay ng isang prescription na gamot. Tinawag ito ni Kurt ni Love bilang isang voluntaryong pagtapos ng sarili. Ngunit ang doktor na tumingin kay Kurt sa room ay hindi sumang-ayon. Ayon sa kanya, walang malinaw na palatandaan na ito ay isang kusang pagtatangka. Ilang linggo ang lumipas, pumasok si Kurt sa isang rehabilitation facility sa Los Angeles. Ngunit 2 araw lamang siyang nanatili bago tuluyang mawala. Makalipas ang ilang araw nga, natagpuan siyang wala na, may napakalaking dami ng substance sa kanyang katawan. Doon sana nagtapos ang kwento. Ngunit makalipas sa mga dekada, muling nabuksan ang usapin. Kamakailan lamang isang bagong peer-reviewed na pag-aaral ang inilabas. Isang sulat na tahasang humahamon at sumasalungat sa opisyal na konklusyon ng pagkasawi ni Kurt Cobain. Ang papel ay nilathala sa Internal Journal of Forensic Sciences at naglalatag ng isang forensic argument na nagsasabing ang pagkasawi ni Cobain ay hindi isang voluntaryong pagtapos ng lahat, kundi isang homicide o anumang pagkasawi ng isang tao na sanhi ng ibang tao. Isa itong akademikong ulat na isinulat ng isang pangkat ng mga espesyalista, kabilang ang mga ballistics expert, chemist at medical examiner. Bagamat inilathala ito sa isang mas maliit na open access journal at hindi sa pangunahing industry standard publication, hindi maaring baliwalain ang kredibilidad ng pangunahing may akda.
Ang lead author na si Brian Barnett ay isang court-recognized expert sa bakas ng putok ng armas at dati nang nailathala sa mga top-tier forensic journals. Hindi ito opinyon ng isang content creator o theorist. Ito ay isang formal na siyentipikong pagsusuri. Sa bagong ulat na ito, muling sinuri ng grupo ang original na autopsy report, ang mekanismo ng o mahabang armas at ang mga crime scene photographs. Ang kanilang naging konklusyon ay matindi. Ang opisyal na salaysay ng pulisya ay hindi raw tumutugma sa batas ng science at physics. Binanggit ng pag-aaral ang 4 na technical na aspeto na umano'y malinaw na nagtuturo sa posibilidad ng foul play. Ang armas, ang pulang likido, ang bawal na substance at ang posisyon ng labi. Una, ang armas. Ayon sa pulisya, hawak umano ni Kurt ang armas sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay upang patatagin ito bago niya pinaputok. Ngunit ayon sa bagong pag-aaral, pisikal na imposible ito batay sa uri ng armas na ginamit. Ang armas ay isang Remington Model 11 shotgun na may natatanging mekanismo. Kapag pinaputok, kailangang umatras ang barrel upang mailabas ang basyon ng bala. Ayon sa mga eksperto, kung hawak ng kamay ang barrel gaya ng sinasabi ng pulisya, mababara ang barrel, hindi nito mailalabas ang basyo. Ngunit sa crime scene, ang basyo ay maayos na nailabas at natagpuan pa sa sahig. Ibig sabihin, ayon sa pag-aaral, hindi maaring hawak ni Kurt ang barrel sa paraang inilarawan ng pulisya at kung hindi niya hawak ang barrel, lalong nagiging imposible raw ang sinasabing paraan ng pagpapaputok. Ikalawang ebidensya ng pulang likido. Kapag ang isang mahabang armas ay pinaputok sa napakalapit na distansya, nagkakaroon ng tinatawag na back spatter, isang pagtilamsik ng pulang likido pabalik sa armas at sa taong nagpaputok. Napansin ng mga eksperto na may pulang likido sa loob ng vent sa dulo ng armas. Subalit ang kaliwang kamay ni Kurt na ayon sa pulisya ay eksaktong nasa bahaging iyon ay walang bakas ng pulang likido. Ito'y malinis. Ayon sa ulat, kung tunay na naroon ang kanyang kamay, hindi ito maaring manatiling walang ebidensya. Ngunit iyon ang nakita sa autopsy. Ikatlo, ang toxicology. Alam na natin na may napakataas na dami ng heroin o bawal na substance sa labi ni Kurt Cobain. Ayon sa pag-aaral, sapat raw ito upang mawalan ng malay sa loob lamang ng ilang segundo. Ipinunto ng mga eksperto na lubhang malabong nagawa pa niyang magturok ng ganoong kadami. Maayos na itabi ang lagayan o kit ng substance. Ayusin ang kanyang mga manggas at saka pa lamang kumuha ng armas bago siya tuluyang mawalan ng malay. Dagdag pa rito, binanggit ng ulat ang isang turok sa braso ni Kurt na hindi umano tumutugma sa uri ng panturok na natagpuan sa kanyang substance kit. Ayon sa mga may akda, posibleng indikasyon ito na ibang tao ang nagbigay ng turok sa kanya. At naroon din ang liham. Sa loob ng maraming taon, pinagdedebatihan ng mga tagahanga at eksperto ang sulat kamay na makikita rito. Sa bagong pag-aaral, masusing sinuri ng mga forensic specialist ang itaas sa bahagi ng liham, isang bahagi na tila tumatalakay sa paglayo mula sa banda at ayon sa ulat, tumutugma ito sa kilalang sulat kamay ni Kurt Cobain. Ngunit ibang obserbasyon sa huling 4 na linya, ang tanging bahagi ng liham na tahasang tumutukoy sa voluntaryong pagtapos ng lahat. Ayon sa pag-aaral, nagbago ang estilo ng sulat. Mas malaki ang mga letra, iba ang galaw ng kamay, at kapansin-pansin ang pagkakaiba sa pressure. Para sa mga may akda ng ulat, posibleng indikasyon ito ng ikalawang may akda. At hindi lamang ang liham ang kanilang sinuri. Ayon sa ulat, may palatandaan ding inilipat ang labi. Sinuri ng mga eksperto kung paano natuyo ang pulang likido sa damit ni Kurt. Ayon sa kanila, ang gravity ang nagsasalaysay ng nangyari. Ipinapakita raw ng direksyon ng daloy ng likido na ang kanyang kamay ay nakabitin paabante sa isang punto. Ngunit ang matagpuan ng labi, ito ay nakahiga ng patag. Napansin ng mga eksperto na ang pantalon ni Kurt ay nakaangat at nagsiksikan sa bandang hita. Isang palatandaan na ayon sa kanila ay maaring mga hulugang ang kanyang labi ay hinila mula sa bandang paa. Sa huling bahagi ng pag-aaral, nagbigay ang mga may akda ng isang diretsyo at matapang na pahayag sa buod ng kanilang ulat. Si Kurt Cobain ay biktima ng homicide. Ang kanyang labi ay inilipat at inihanda upang magbukang ibang pangyayari. Sa kabila nito, naninindigan ng Seattle Police Department sa kanilang desisyon sa loob ng 3 dekada. At kahit na ilathala na ang detalyado 10 pahinang forensic report, hindi nagbago ang posisyon ng mga otoridad.
Nang tanungin, sinabi ng isang tagapagsalita ng King County Medical Examiner's Office na wala pa raw silang nakikitang sapat na dahilan upang muling buksan ang kaso. Mas direkta naman ang pahayag ng Seattle Police Department. Napagpasyahan ng aming investigador na ito ay isang voluntaryong pagtapos ng sarili at ito pa rin ang opisyal na paninindigan ng departamento. Gayunpaman ang publikasyon ng pag-aaral na ito ay isang mahalagang sandali. Ito ang unang pagkakataon ng mga forensic expert ang hayagang pumirma sa isang peer-reviewed na dokumento na nagtatanong sa opisyal na hatol. Si Kurt Cobain ay hayagang nakipagbuno sa matinding kalungkutan sa halos buong buhay niya. Dagdag pa rito ang matagal at hindi matukoy na pananakit ng tiyan. Isang sakit na araw-araw niyang dinadala, lalo na sa tuwing siya ay nasa tour. Ang kanyang mga journal ay puno ng mabibigat na salita, pagod, kawalan ng halaga at matinding lungkot. May mga awitin pa siyang tahasang nagsasalamin ng ganitong damdamin. Ito ang mga katotohanang hindi pinagtatalunan. Ngunit sa likod ng mga ito may kinalaman kaya talaga si Courtney Love sa pagkasawi ni Kurt Cobain. Ito ay isang tanong na nangangahulugan na matinding pag-iingat. Hindi ito isang akusasyong basta na lamang maaring ibato. May mga nagsasabing hindi kailanman iginiit na si Curtis mismo ang humawak ng armas. Ang pinaniniwalaan ng ilan ay may isang mas malawak na galaw, isang posibleng sabwata na humantong sa pagkasawi ni Kurt Cobain. Ngunit hindi malinaw kung sino ang eksaktong gumawa ng huling hakbang. Posible kaya talagang may ibang taong nasa loob ng bahay ang may kagagawan. Si Joseph Burns ay nagsabing nasaksihan niya ang pangyayari, ngunit ang kanyang nakaraan, ang pag-amin sa paggamit ng pinagbabawal na substance ay naglalagay ng malaking anino sa kanyang kredibilidad. Ayon sa kanya, may iba pang mga taong naroon noong gabing iyon. At kung totoo iyon, sila lamang ang makapagpapatunay sa kanyang salaysay kung pipiliin nilang magsalita. May mga kaibigan at kasamahan sa musika si Kurt na halos natiling tahimik sa loob ng maraming taon. Ang ilan ay nagsabing noong mga huling sandali, tila wala na siyang interes sa pera, sa kontrata o sa laki ng kikitain, mga bagay na mahalaga sana sa isang artist na nasa rurok ng tagumpay. Sa huli, si Courtney Love ang nagmana ng lahat. Kung ito ba ay naging motibo o isa lamang malupit na bunga ng pagkawala ng isang asawa, walang makakapagsabi ng tiyak. Ngunit malinaw ang isang bagay. Kung noon ay nagkaroon ng masinsin at maayos na investigasyon, kung sinuri ang lahat ng ebidensya at hindi minadali ang desisyon, maaring nasagot ang mga tanong at nawala ang mga duda. Sa halip, ang kaso ay agad na isinara at dahil dito sa loob na mahigit 3 dekada, mga mamamahayag, filmmaker at ordinaryong tao ang siyang naghanap ng mga sagot. At marahil, iyon ang tunay na trahedya. Hindi lamang ang pagkawala ng isang musikero, kundi ang pagkawala ng pagkakataong malaman ang buong katotohanan. Sa mata ng batas, tapos na ang kaso. Ngunit para sa marami, nanatili ang mga tanong. May mga bumabatiko sa mga bagong ulat at sinasabing hindi ito nailathala sa pinakamataas na antas ng akademikong journal. Gayunpaman matagal na itong usaping pinagtatalunan. Sa huli, ang desisyon ay nasa publiko. Ang pagtimbang sa opisyal na kwento, ang pagsusuri sa mga bagong ebidensya at ang pagbuo ng sariling paniniwala. Ito na nga ang pinakahuling update sa isang kasong patuloy na bumabagabag sa mundo ng musika. Isa nga ba itong trahedyang dulot ng voluntaryong pagtapos ng lahat o isang misteryo hindi kailanman nabigyan ng hustisya? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!